Sabi nila, kapag ipinanganak daw tayong mahirap ay hindi natin kasalanan. Ngunit pag namatay tayong mahirap ay mayroon na tayong kakulangan. Gasgas mang maituturing ang pahayag na ito, ngunit sa ilan ay hindi nila ito pamantayan. Mga taong pinagkaitan ng karapatan sa ilalim ng mga taong makapangyarihan. Posible kaya magkaroon ng pag-iibigan sa dalawang taong langit lupa ang pag-itan o ito magdadala sa kanila sa tiyak na kapahamakan. Paano ka makakatakas sa isang kasunduan kung buhay mo ang nakasalalay? Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwentong pag-ibig na aking ibabahagi sa inyo na tiyak na kapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Hindi alam ni Sophia kung saan siya dadalhin ng kanyang mga paa. Lakad tagpo ang kanyang ginagawa sa kalsada at walang ideya sa daang tinatahak niya. Madilim na at ang bawat poste sa paligid ay bumubukas na isa-isa. Sandali siyang tumigil sa kanyang paglalakad para punasan ang luhang nagkalat sa kanyang pisngi. Itinapon na rin niya ang baril sa mga palumpong sa gilid ng kalsada at muling nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Nakalayo at nakalabas na siya sa asyenda pero hindi pa rin niya alam kung saan siya pupunta. "I'm sorry, Papa." Tila ayaw pang magproseso sa isip niya ang mga nalaman niya ngayon. Hirap siyang paniwalaan na mayroong kinalaman ang mga Garcia sa pagkamatay ng kanyang ama at ang masama, inilihim pa ito sa kanya ng taong higit na pinagkakatiwalaan niya sa asyenda. Pakiramdam niya para siyang sasabog dahil sa sakit at galit sa loob niya. Ang tagal niya naghihintay ng balita patungkol dito. Pero matagal na rin pala niyang kasama ang mga sospek na konektado sa pangyaring kinamatay ng maraming tao. Pakiramdam niya na mamanhid na ang puso niya dahil sa doble-dobling sakit na nararamdaman niya. "Sophia?" Napalingon siya sa gilid niya nang marinig ang pamilyar na boses. Si Michelle sakay ng kotse na ang nagmamaneho ay ang kanyang asawa. "Hala, babe, anong nangyari sa'yo? Okay ka lang ba?" Hindi siya makasagot at muling namuo ang luha sa mata dahil sa nakitang pag-aalala sa mukha ni Michelle. "Oh my goodness!" Hindi na nag-aksaya pa si Michelle ng oras sa pagtatanong dahil agad siyang bumaba ng sakyan para lapitan ang babaeng tumatangis sa harapan niya. Agad niya itong inimbitang sumakay ng kotse upang magkaroon ito ng privacy kahit na wala siyang ideya kung bakit nagkakaganito si Sophia. "Honey, diretso tayo sa bahay," ani Michelle sa asawa na agad namang sumunod sa sinabi nito. Tiningnan niya ang katabi niya na wala pa ring tigil sa pag-iyak sa di malamang dahilan. Inalo na lamang niya ito upang damayan sa kalungkutan at iparamdam na narito siya bilang kaibigan. Nang sila'y makauwi sa bahay, inalalayan niya si Sophia papasok sa loob at pinaupo sa sopa sa sala bago siya kumuha ng tubig sa kusina na pampakalma sa kanyang bisita. "Oh Sophia, uminom ka muna ng tubig." Inabot ni Michelle ang basong dala niya na agad namang tinanggap ni Sophia para inumin. "Maraming salamat, Michelle. Pasensya na rin kung nakabala ko sa inyong mag-asawa." Anito nang mahimasmasan. "Naku babe, wala yun. Pauwi na rin kasi kami ni husband galing grocery. Sakto na para ka akong namumuhan ko yung nasa gilid ng kalsada. At nakumpirma kong ikaw nga. Pinalapit ko na sa kanya yung kotse para i-approach ka." Ani Michelle saka naupo sa tabi ni Sophia. "Mukhang di ka okay. Nag-away ba kayo ng asawa mo?" Matagal siya bago makasagot. "Parang ganun na nga." Pinagbasta ni Michelle ang reaksyon ng mukha ng katabi niya bago muling magbitaw ng tanong na magbubukas ng problema ang dinadala ni Sophia. Hindi na nito kayang sarilihin
ang dinadala niya at sasabog ng ulo niya sa dami ng mga negatibong bagay na pumapasok sa kanyang isipan matapos niyang malaman ang katotohanan. Ibig mong sabihin, inilihim niya sa'yo ang tungkol sa dahilan ng pagkamatay ng papa mo? Hindi makapaniwalang tanong ni Michelle nang marinig ang kwento ni Sophia. Pero bakit? Gaano niya katagal sinikreto yun sa'yo? Napailing na lamang siya. Hindi ko alam, pero yung katotohanan na isinikreto niya sa akin yun, sobrang sakit na. At dumoble pa nung malaman ko na dahil sa gulo ng organisasyon ng pamilya niya ay namatay ang papa ko. Namatay ang maraming tao dahil sa gulo ng mundo nila. Hindi malaman ni Michelle ang kanyang sasabihin dahil sa sobrang gulat. Pero ramdam niya ang sakit na dinadala ni Sophia bilang anak na malapit din sa ama. Sobrang sakit nung malaman ko yun, Michelle. Bumalik yung galit at sakit na naramdaman ko nung namatay si papa. Nakakasama pa ng loob kasi yung mga taong may kinalaman sa pagkamatay niya ay kasama ko pala sa iisang bubong. Ang laking insulto nun kay papa, hindi ba? Pero hindi mo pa naman alam ang totoo bago ka pumasok sa mundo nila. Ani Michelle, sa mundo ng mafia, parang normal lang sa kanila ang pumatay ng mga tao. Parang wala na sa kanila kung mayroong mga madamay dahil sa oras na sila nasa gitna ng gulo, ang buong atensyon nila ay makaligtas o makatakas. Hindi nila iniisip kung may mga tao sa paligid nila na pwedeng madamay. Napatungo si Sophia dahil ang mga bagay na yun ay matagal na rin niyang alam simula nang pumasok siya sa buhay ni Rafael. Alam niya yun dahil makailang beses na siyang nadamay sa gulo ng mundo ng mga Garcia. Ilang beses nang nalagay sa alanganin ang buhay niya. Subalit nanatili pa rin siya sa delikadong mundo. Sa mundo na unti-unti na siyang nasasanay kahit na marumi ang kalakaran. Ilang oras lang ang tinagal ni Sophia sa bahay ni Michelle dahil hindi niya gusto makabala sa bagong kasal na mag-asawa. Kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam niya sa paglalabas ng problema sa iba. Dito ka nalang magpalipas ng gabi kung wala kang ibang matutuluyan. Alam ko namang di ka uwi agad sa asyenda nyo dahil sa sitwasyon yung mag-asawa. Pag-imbita ni Michelle habang naglalakad sila palabas ng sala. May guest room naman sa itaas. Doon ka na lang, Beb. Salamat, Michelle. Pero hindi na. Ayos na ako. Aniya, pero di pumayag ang katabi niya at di sa nito binitawan sa kanyang kamay. Michelle, okay lang talaga ako. May iba pa rin kasi akong pupuntahan ngayon. At saan ka naman pupunta? Gabi na masyado, Beb. Kay mama. Kina mama ako pupunta. Labag man sa loob, wala siyang ibang choice kundi puntahan ang kanyang ina para sa ilang katanungan na nanatiling magulo sa kanyang isipan. Samantala, mayroong sasakyan na nakaparada sa labas ng bahay ni Michelle. Sakay si Rafael na nasa backseat habang si Arthur naman ay nasa driver's seat. Boss, mukhang sa bahay na matutulog si Miss Sophia. Ani Arthur dahil mahigit 2 oras na siyang nananatili sa labas pero hindi nila nakitang lumabas pa si Sophia dito. May ipag-uutos ba kayo? Hindi kumibo si Rafael dahil sa pagiging okupado ng isip niya sa nangyaring komprontasyon nilang dalawa ni Sophia. Ang daming tumatakbo sa isip niya, subalit ang mga mata niya ay nakapako sa gate sa bahay na ilang saglit lang ay may lumabas na sasakyan. Bukas ang ilaw sa loob dahilan kaya nakita niya ang tao sa backseat. Sundan mo! Utos niya kay Arthur na agad binuhay ang sakyan para sundan ang kotse kung saan nakasakay si Sophia. Maraming salamat, Michelle. Pasensya na ulit sa abala ko sa inyong mag-asawa. Ani Sophia na makarating na sila sa lugar kung saan di niya akalaing uuwi ulit siya dito sa kanila. Naku, ano ka ba? Okay lang.
Masaya akong makatulong sa iyo kahit papaano. Anito, saka sumilip sa bintana para tingnan ang bahay na hinintuan nila. Tingnan mo muna kung mayroon tao sa loob. Baka mamaya wala. Saan kanyan pupunta, di ba? Sige na, bago kami umalis. Wala nang nagawa pa si Sophia sa gusto nito. Kaya bumaba na rin siya agad para muling harapin ang ina. Ngayon na lamang ulit sila magkikita matapos nung kaarawan ni Amanda. Madilim na kaya wala nang masyadong tao sa labas. Sarado na rin ang mga katabing bahay na ipinagpasalamat na rin niya para iwas sa komosyon. Nang makarating sa harap ng pinto, dinig niyang ingay ng telebisyon sa loob kaya nilingon niya ang kotse ni na Michelle at sumenyas sa kanila. Sumenyas rin naman ito pabalik sa kaniya pero di pa rin umaalis ang sakyan kaya wala siyang nagawa kundi ang kumatok sa pinto at hintayin bumukas ito. Sandali lang. Rinig niyang boses ng ina na siyang kinakabog ng dibdib niya. Huminga siya ng malalim at saglit na pumikit para pigilan ang sariling muling maiyak pero nagiinit na naman ang kaniyang mata. At kasabay nito ang pagbukas ng pinto sa harap niya. Sophia, anak! Hindi makapaniwalang wika ng kanyang ina na magtama ang mga mata nila. Walang lumabas na salita sa bibig ni Sophia dahil di niya alam ang kanyang unang sasabihin. Pero nang mapansin ng ina ang pamamaga ng mata nito, kusang kumilos ang mga kamay niya para hawakan ang kamay ng anak at walang salitang ipinasok siya sa loob ng tahanan nila. Hindi malaman ni Sophia kung anong ikikilos niya sa mga oras na ito. Naroroon sa kusina ang ina para ipagtimpla siya ng maiinom habang nakaupo naman siya sa sopa sa sala at nag-iisip kung saan siya magsisimula. Tumayo siya at planong magtungo sa kusina. Saglit niyang inilibot ang tingin sa sala at napatingin sa cabinet na makita ang litrato nila ni Amanda. Nilapitan niya ito at doon napagtanto nakuha ito nung karawan ng kanyang anak. Hindi niya alam na kinunan sila ng litrato ng kanyang ina. Nakapaghapunan ka na ba, anak? Naalis ang tingin niya sa litrato nang marinig ang boses ng ina. May bitbit itong tray na may lamang pagkain at may iinom. Ito oh, kumain ka na muna. Bagong luto lang ang pasta at habang mainit-init pa, sumubo ka na, Sophia. Busog pa po ako. Humugot siya ng malalim na hininga at di na nagsayang ng oras para tanungin ang kanyang ina. Mayroon po akong gustong itanong at sabihin sa inyo na may kinalaman sa pagkamatay ni Papa. Natigilan ang kanyang ina at napatingin sa kaniya. Anong gusto mong malaman sa kanya? Lahat po ng alam nyo. Aniya, saka kinuha sa bulsa ang litrato na ipinakita sa kanya ni Marwel. Gusto ko rin ipaliwanag ninyo ang tungkol dito. At umaasa ako na sana sasabihin nyo sa akin ang totoo. Matagal bago muli ito makasagot sa kanya dahil nang makita ng ina ang litrato na hawak niya, doon na ito nagkaroon ng ideya sa pag-uusapan nila. Kung ganun, kaya ka narito dahil nalaman mo ang totoong kulay ng mga Garcia. Naupo ito sa kanilang silya at kinuha kay Sophia ang litratong ipinakita sa kaniya. Huling araw ng burol ng iyong ama, may kumausap sa akin na lalaki at nagbibigay ng malaking halaga ng pera kapalit ng pananahimik natin. Gusto nilang itigil ang investigasyon at pagpuprotesta ng mga kaanak ng biktima patungkol sa nangyaring shootout na kinamatay ng maraming tao, kabilang ang papa mo, Sophia. Tinanggap niyo po ba ang pera? Tanong ni Sophia. Hindi ko tinanggap ang pera. Agad nitong tugon sa kaniya. Ipinagpatuloy namin ang pagsampa ng kaso laban sa mga taong iyon. Pero isang araw, bigla lang kaming nawalan ng balita sa mga investigador at sa mga pulis na may hawak ng kaso. Ang sabi, ginagawa pa rin nila ang lahat para mahuli ang mga sangkot sa gulo. Pero lumipas ang mga buwan at taon, hindi na umusad ang kaso. Dekada na nakalipas,
pero tuloy na kaming nawala ng balita sa kanila. Mukhang binasura na rin iyon ng korte, kaya wala na talagang pag-asa. Mariing napapikit si Sophia dahil batid niya ang dahilan kung bakit wala na silang balita sa kaso na inilalaban nila. Makapangyarihan ang mga mafia at kayang-kaya ang kumontrol ng mga tao kapalit ang malaking halaga. Marumi ang sistema pero dito sila umaangat. Bakit di nyo sa akin yan sinabi agad noong una pa lang? Dahil ayokong dagdagan ang galit sa loob mo noong panahong yun. Ikaw yung tipo ng tao na walang kinatatakutan. At oras na malaman mo ang tungkol dito, alam ko na ang gagawin mo at pwede mo yung ipahamak, Sophia. Binaba niya ang litrato sa mesa at saka tumayo. Pero pinaglaruan ko ng tadhana dahil sa lahat ng lalaki makikilala mo, iyon pang may koneksyon sa mga taong dahilan kung bakit namatay ang papa mo. Napatungo siya at mariing napapikit. Walang salitang lumalabas sa bibig ni Sophia. Subalit kita ng ina ang sakit at hirap na pinagdadaanan ngayon ng anak. Wala siyang nagawa kundi yakapin na lamang ito at hayaang ilabas pa ang bigat na dinadala nito sa kaniya. Sa mga oras na ito, naramdaman niya ulit ang pagiging isang ina. Papa! Pagpasok pa lamang ni Rafael sa loob ng asyenda, sinalubong agad siya ng kanyang anak na sabik na makita siya. Sinalubong siya nito ng yakap at tumingin sa likuran na tila ba may inaabangan. Nasaan po si Mama, Papa? May pinuntahan lang si Mama. Pinilit niya ang ngumiti sa harap ng kanyang anak. Kahit na ang kalooban niya ay may mabigat na dinadala. Babalik din siya bukas, promise anak. Gumuhit ang lungkot sa mukha ni Amanda. Bakit hindi niyo po tayo isinama? Walang salita na lumabas kay Rafael. Hindi niya alam kung paano papaliwanagan ang kanyang anak dahil blanko ang isip niya sa nangyari kanina. Pagod na rin ang isip niya dahil sa daming tumatakbo magmula nang umalis si Sophia. Amanda, halika muna dito. Kinuha ni Manang Linda ang bata at sinenyasan ng ibang kasama na tulungan siya para malis ang atensyon ni Amanda. Tagumpay naman itong nakuha ang atensyon ng bata kaya nagkaroon ng pagkakataon si Rafael para umalis at pumanhik sa opisina niya. Nang makapasok sa loob, isang malalim na buntong hininga ang pinawalan niya. Bago dumiretso sa wine rack para kumuha ng isang wine at baso na makakasama niya sa buong gabi. Gusto niya magpakalunod sa alak para pansamantalang makalimutan ang nangyari kanina. Ilang oras siya naghintay sa labas ng bahay kung saan nakatira ang ina ni Sophia. Pero mukhang wala itong balak umuwi ngayon sa asyenda kaya umalis na rin agad sila. Hindi niya alam kung hanggang kailan ito pero wala siyang balak patagalin ang away nilang dalawa. Naupo siya sa sopa matapos magsalin ng wine sa basong hawak niya. Hindi na siya nag-abalang buksan ng ilaw dahil sapat na ang liwanag na nanggagaling sa bintana niya. Bakit kailangan pa namin maghintay ng hustisya? Kung pinagbayaran ng magulang mo ang kaguluhang ikinamatay ng maraming tao. Sa itsura mo, wala ka talagang pakialam. Ni hindi kita makakitaan ng simpatsya man lang, Rafael. Sabihin mo nga, dapat pa ba nating ituloy ito? Kasi pakiramdam ko, yung mapapangasawa ko, hindi ko palubos na kilala at marami pa siya na itinatagong lihim sa akin. Paulit-ulit niyang naririnig ang galit na boses ni Sophia sa kanyang isipan. Hindi niya magawang magsalita kanina dahil literal na blanko ang isip niya. Hinayaan niyang ilabas ni Sophia ang lahat ng galit at sakit. Napalingon siya sa pinto nang marinig na bumukas ito at di niya inaasahan ang taong pumasok sa loob. Anong kailangan mo? Una niyang tanong saka muli nagsalin ng wine sa baso. Wala naman. Gusto lang kitang silipin dahil baka hindi ka na humihinga matapos ang away niyong mag-asawa. Ani Danica saka naglakad-lakad sa opisina niya. Anong nangyari? At di mo yata siya kasama pa uwi. Nilayasan ka no?
Hindi sumagot si Rafael at wala rin siyang lakas makipagtalo kay Danica. Kung sa bagay, hindi mo naman siya masisisi. Karapatan niyang magalit dahil sa gulo ng mundo natin. Namatay ang ama niya. Natural bilang anak, kasusuklaman ang angka natin at kasama ka na rin doon. Ani Danica. Nagawa mo ring isikreto sa kaniya ang bagay na dapat una pa lang ay alam na niya. Kaya natural bilang asawa na magagalit siya. Ikaw rin ang gumawa ng rason para masira ang tiwala niya sa iyo. Unang-una, wala akong balak ilihim kay Sophia ang tungkol sa bagay na yon. Depensa ni Rafael na di na makatiis sa naririnig niya. Naunahan lang ako ng kung sino mang tao na nagsabi nun sa kaniya. Talaga lang ha? Sa tagal niyong magkasama, hindi ka nagkaroon ng pagkakataon na sabihin yun sa kaniya? Humahanap lang ako ng tiyempo. Humahanap ka ng tiyempo? O talagang balak mong ilihim sa kanya ang totoo dahil natatakot kang iwanan niya? Naglakad si Danica palapit sa sopa na nasa harap ni Rafael. Hindi ako pinanganak kahapon. Baka nakakalimutan mo na magkakambal tayo. Kaya alam ko kung nagsasabi ka sa akin ng totoo o hindi. Bata pa lang tayo, kilala na kita. At alam ko na rin ang takbo ng isip mo. Iniwas ni Rafael ang tingin sa kanya. Saka dire-diretsong ininom ang wine at muling nagsalin sa baso na kinatawan ni Danica. Mga ganitong kilos, kabisado na niya. Hindi malabong mangyari sa pamilya mo ang nangyari sa pamilya natin. Kaya hanggat maaga ay magdesisyon ka na at gumawa ng hakbang para sa mag-iina mo at sa organisasyon na pinamumunuan mo. Hindi mo pwedeng pagsabihin ang dalawa, Rafael. Kailangan may bitawan kang isa. Nakahanda akong talikuran ang mundong ito. Walang pag-alinlangang tugon ni Rafael. Nakahanda akong harapin ang sasalubong sa akin sa labas. Oras na bitawan ko ang posisyong to sa takdang panahon. Sa pagkakataong ito, si Danica naman ang hindi makapagsalita. Hindi niya inaasahan na ganito kabilis magiging desisyon ni Rafael sa kabila ng ilang taon itong pinagdaanan para lang maitalaga siya ng lahat bilang isang boss. Mapaghahawakan mo ba ang desisyon na yan? Tila naghahamon na tanong niya. Sigurado ko bang iiwanan mo ang mundong kinalakihan mo para lang sa mag-iina mo? Oo, para sa mag-iina ko. Pagtatama ni Rafael na may kasama pang pagdidiin sa salitang binitawan. Nagising si Sophia dahil sa ingin ng mga boses mula sa kapitbahay. Ganitong-ganito ang eksena noong bata pa siya. Dahil tuwing umaga, iba-iba ang senaryo na makikita paglabas ng bahay dahil doon nagsasama-sama ang mga kamag-anak para magkwentuhan at mga batang nagsisimula na maglaro sa labas. Nasa ikalawang palapag ang dati niyang kwarto pero rinig pa rin niya ang mga maingay na tao. What the? Bumangon siya at napatingin sa orasan na nakasabit sa pader. 9:00 na ng umaga. Umalis na siya sa kama at di sinasadyang mapatingin sa salamin na malapit sa kaniya. Mukhang may dahilan na siya para di lumabas ng bahay. Magang-maga ang kanyang mga mata dahil sa iyak na ginawa niya sa buong magdamag. Sophia, gising ka na pala. Napalingon siya sa pintuan nang marinig ang boses ng kanyang ina. May bisita ka sa ibaba, kanina pa siya dito. Nagsalubong ang kilay niya. Sino po? Iyong apo ko. Anito, kaya nagliwanag agad ang mukha niya. Pero may karugtong pa pala ito na ikinawala rin agad ng kanyang ngiti. Kasama ang papa niya, ang asawa mo, si Rafael. Si Amanda lang po ang pakitin niyo dito. Pauwiin niyo na siya. Sa palagay ko, hindi yun mangyayari. Ayaw humiwalay ng anak mo sa ama niya. Tugon ng ina saka pumasok sa kwarto at hinawi ang kurtina sa bintana na nasa kabilang gilid niya. Dapat nga, kasama ko siya sa pag-akyat dito sa kwarto. Pero gusto kasama ang asawa mo.
Bumagsak ang balikat niya sabay buntong hininga. Napatingin siya sa bintana dahil tila may pinanonood ang kanyang ina. Kaya dala ng kuryosidad, nakisilip na rin siya. At laking gulat niya na makitang pinagkakagulan si Rafael ng mga kapitbahay. Naroroon rin sa ibaba ang anak niya na nakikipaglaro sa mga bata na kasama rin lang pala sa mga ingay. Sa totoo lang, kanina pa silang 6:00 naririto. Sabi ng ina sa kanilingon si Sophia. Nakapag-usap na rin kami ng asawa mo. Nilingon niya ang kanyang ina. At ano pong pinag-usapan ninyo? Tungkol sa iyo anak, sa papa mo, at sa plano niya sa inyong mag-ina. Humingi rin siya ng tawad sa mga nangyari. At may binitawan siyang pangako sa akin. At ano naman po yun? Tipid ng ngumiti ang kanyang ina at hinawakan ang kamay niya. Sophia, mahal mo ba siya? Hindi siya agad nakasagot. Anak, tatanungin kita. Mahal mo ba si Rafael? Opo mama, mahal ko siya. Pero iniharang ng kanyang ina ang palad sa bibig niya. Sapat na sa akin yon, Sophia. Sapat na sa akin yon para panghawakan ko ang binitawang pinangako niya. Wika nito saka binilik ang tingin sa labas ng bintana kung saan kinakausap pa rin ni Rafael ang mga kapitbahay at kamag-anak niya. Ang gusto namin ng iyong ama ay maging masaya ka sa mga desisyong gagawin mo sa buhay mo. Hindi ko gustong humadlang sa inyong mag-asawa at nakikita ko sa mga mata ninyo na mahal ninyo ang isa't isa. At sapat na iyon para maging isa kayong masayang pamilya pagdating ng panahon na sinasabi niya. Pero dahil sa kanya, alam kong isa ang pamilya niya sa mga dahilan kung bakit namatay ang papa mo. Pero ang kasalanan ng ama ay hindi kasalanan ng anak. Hindi anak ang dapat na magdusa, kundi ang may mga kasalanan. Nawala na siya ng dila. Hindi rin niya alam ang ibinabato niyang salita, kaya nanatili lamang siyang tahimik at pinagmasdan si Rafael sa ibaba. Alam niya na hindi nito gusto ang pinagkakaguluhan, pero nakuha nitong makisalamuha sa mga taong kanina pa siya na pinapaulan ng mga tanong. Humugot siya ng isang malalim na hininga bago sumunod sa ina palabas ng kwarto. Hindi siya handang harapin si Rafael, pero iba ang gustong gawin ng puso niya. Mangibabaw kaya ang pagpapatawad ni Sophia kay Rafael, alang-alang sa pagmamahal nila at para sa kanilang anak na si Amanda. Matuloy kaya ang kasalan nilang dalawa upang mabuo na ang kanilang pamilya. Ano ang naghihintay na kapalaran na kakaharapin nilang pamilya? Sabay-sabay po nating tunghayan sa susunod na kabanata ng ating kwento. Hanggang sa muli mga kaibigan. Paalam!